Mindanao, handa na ba kayo? KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng kwestiyon ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos pronto. Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos pronto, kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpik-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos pronto, ang ating sumbungan. Madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. KB, kilos pronto. Mga boss, good evening ho sa inyo lahat. Good evening, Lex. Good evening, good evening. Okay, partner. Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama rin mga viewers namin abroad. Eto na ho, ang Kilos Pronto. And diretso muna tayo, Lex, dito sa ating sala ng balita. No? Ilang barangay na nasa Pangasinan ang namumulta at magpaparusa sa nagkakalat ng chismis sa kapwa. May inihain ng katulad na panukalang batas noon sa Senado. Ang tanong, dapat bang ipatupad din ito sa buong bansa? Yun sa Barangay Ben sa Pangasinan, dyan sa, ano ba lugar to? Sa may, isang Binalonan. Sa Binalonan, Pangasinan, isang ordinansa lamang nila ito. Okay. Siguro dun sa lugar nila, talamak sigurong chismisan doon. Kaya siguro, sabi ng barangay captain, ay gawa tayo ng ordinansa dito. Siguro, hindi lang ho sa barangay ninyo ang may ganung problema. Siguro dito sa buong Pilipinas, ang dami yung chismoso at chismosa. Well, mga ka-KP, alam naman natin dito sa bansa natin, marami talaga mga usi, usosero, chismosa at chismosa. Hindi natin maisip, talagang mawala yan. Kasama sa kultura natin pag wala ka masyadong nagagawa. Pero problema lang kapag ano na ito, nasaktan na. Yung inyong pinagtutungkulan, iba na ho yun. Di ba usually, di ba slander or oral defamation ho yan? Meron na tayong batas niyan. Pero siguro, mas gusto pa sigurong pag-ibayuhin pa ng ating po mga mambabatas ang ukol dito sa batas na ito. Mag-comment kayo kung gusto mo ho ninyong meron po tayong gawing nationwide anti-chismis. Magbigay kayo ng inyong komento. Okay, mga ka-KP, mga bossing, ibang teknolohiya ho ang gamit na namin. Point-to-point fiber optic transmission, naka-simulcast sa UNTV channel. Mga boss, and yan ho, yung mga channel na yan na pwede nyo ho kami subaybayan. Diyan ho, sa pamamagitan yan, just hanapin nyo lang ho kung saan ho yung inyong location. And then from there, pick it up. So, online din ho sa website ho namin, bitagmedia.com. Ganun din ho sa live streaming sa aming Kilos Pronto page. At syempre, kung kayo po ay inaapi at binabalusubaso ng ilan po natin mga babayan, meron na ho kayong kakampi. Ito pong Kilos Pronto. Wala ho kayong gagawin, tumuko lamang ho kayo dito sa amin pong BMUI Digital Studio. Dito po yan sa Timog Avenue sa lungsod po ng Quezon. Kaya ready na kami. Okay, wala nang patumpik-tumpik pa. Kilos Pronto na! Mga ate at iha, ingat sa EDSA. Kung sasakay at maglalakad, alerto tuwin na nang hindi mabiktima ng mga ulupong sa kalsada. Alamin sa Kilos Pronto. Lupang sakahan, dinilig ng dugo. Ang mga nagtalo, mga nagsasaka mismo. Biktima, pinagtataga, talagang di bubuhayin na mga nakatalo. Alamin sa Kilos Pronto. Kailan kaya titino ang mga kolokoy na ito? Pasaway sa kalsada, peligro sa mga pasahero. Kawalang disiplina ng mga tsuper na ito, huli sa akto. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Okay, Lex, eto, dalawang notorious na hold-uppers sa EDSA, mga KP. Alam mo, ang problema ho rito, hindi lang to first time nila. Umulit sila sa kanilang kalokohan. Hulog sa bitag kung paano. Naritong detalye.
Sa bitan ng Kilos Pronto at ng Quezon City Police District Theft and Robbery Section ng Crime Investigation Division at 2 hininalang holdupper sa kahabaan ng EDSA sa Quezon City. Ayon sa biktimang si alias Joan, 28 anyos, waitress sa isang fast food chain sa Cubao, Quezon City. Papauwi na sana siya sa kanyang bahay sa Bliss sa Quezon City at nag-aabang ng jeep na masasakyan noong 4 ng Enero taong kasalukuyan. Nang bigla na lamang siyang lapitan ng 2 lalaki. Walang kabog-abog, tinutukan siya ng patalim at biglang nagdeklara ng hold up. Kalang unang Cubao, nag-abang ako ng jeep at may ko sa cellphone. May 4 na lalaki pero hindi ko pinapansin. May lumapit sa akin 2 na sabing hold up. Dahil sa takot, hindi na nagawang sumigaw ni Joan. Mabilis daw na natangay ng mga kawatan ng kanyang pitaka. Laman ito at 3,000 piso at isang cellphone na nagkakahalagang 12,000 piso. Yung wallet ko halagang 3,000. Yung cellphone ko halagang 12,000. Samsung G1. Sinubukan pa raw habulin ni Joan ang mga kawatan pero sadyang mabilis sa mga ito. Nang araw na iyon, isang follow-up operation ang ikinasa ng operatiba. Timpog ang 2 sa mga holdupper habang nag-aabang ng bus sa Timog Avenue sa Quezon City. Inimbestigahan namin, pinakitaan namin siya ng mga rogues gallery namin at naituro niya nga itong suspect natin. Nagdagli at tayong nagsagawa ng operation at yun naman nakuha rin kaagad yung mga suspect natin. Pagdating sa presinto, hindi na nakapagpigil si Joan na makita ang 2 tumangay ng kanyang wallet. Ang 2 suspect na kilalang sina Joshua Mamasangay, 24 anyos at Sunny Boy Pacomio, 23 anyos. Habang ang 2 nilang kasamahan na hindi pa nakikilala, nakatakas tangay ang wallet ni Joan. Ayon kay Joshua, 3 taon na niyang ginagawa ang pang-hold up at maging ang pandurukot sa mga bus. Gano'n ka natagal tumitira ng gano'n? 3 taon pa lang po. 3 taon na. Saan ang target niyo lagi? Bus po. Mga sa waiting shed po. Terminal po. Habang si Sunny Boy Pacomio, inaya lamang daw siya ni Joshua. Niyaya niya po akong umuwi sa kanila, pumunta sa kanila sa San Roque. Tapos nung sasakay kami ng bus, nagulat na lang ako, bigla siyang dinampot. Tapos tumakbo siya sa akin, pati ako nadamay. Nagtitinda po ako sa Qmart. May diskarte naman po ako eh. Vendors po ako sa Qmart. Ayon kay Police Senior Inspector Alan De La Cruz, hepe ng Theft and Robbery Section ng CIDU, marami ng kaso ng pang-hold up at pagnanakaw si Joshua. Yung Joshua, bali 2 beses na namin ngayon nahuhuli yan. Nahuli din namin yan dito sa pang-hold up sa isang call center agent sa may EDSA Quezon Avenue. Ang naging problema lang natin, kaya yan ay nasa labas na, maaari yung ating naging complainant ay hindi naging interesado, kaya ang kaso niya na-dismiss at kaya siya nakalaya. Hindi naman nabawi ni Joan ang kanyang pera at cellphone. Desidido naman siyang ituloy ang demanda laban sa 2 suspect na naaresto. Sa ngayon, ang ipapile natin sa kanila, concealing deadly weapon at yung robbery hold-up na nangyaring insidente ngayon. Paalala ng otoridad sa mga kawatan na patuloy na gumagala sa lansangan. Ayan ay isang kampanya ng aming district director na si Police Chief Superintendent Elizar na mag-conduct kami ng detective beat patrol para dyan sa mga nang-hold up o nang-i-snatch sa may EDSA na nambibiktima ng ating mga kababayan. Katunayan yan, may mga kasamahan na yan na nanahuli na namin at kasalukuyan ngayong nakakulong dito sa amin. Alam mo, Lex, pinakita natin ang mukha nitong 2 hold-upper na to, ano? Pero we expect, dahil ipinakita na natin, ito'y magsisilbing warning sa inyo. Matakot na kayo. Pero doon sa 2, parang napanaginipan ko na gano'n na. Naku po, wag naman sana ho. Hindi, kasi ang bawat kasamaan may hangganan na nabuhay kasi ganyang kasamaan ka rin na tumatutuldok. Hindi ho
po namin ini-encourage, pero ang katotohanan ay ganyan eh. Nabuhay ka sa pang-hold up, mamamatay ka sa pang-hold up, at meron talagang lumiligpit at nangliligpit sa ganyang klaseng gawain, at ginagamit din sila ng sometimes poong may kapal or ng demonyo na tuldukan ang kanilang mga kalokohan. Basta't kayo po'y matsempohan talaga ho ng ating po mga alagad ng batas, ay hindi ho talaga ho kayo sasantuhin ho. Tumpa. Ang sabi nga ho, walang sinasanto ang ating PNP. Kapag malinis, alam mo Ben, ngayon dahil nga patuloy ang kampanya ng illegal na droga, baka siguro yung ilan po natin mga kababayan, dahil wala na akong kinikita, dito na ho dumadali sa pang-hold up, pang-snatch. So yan po, kapag kayo'y nahuli ho, delikado kayo sa ating PNP. Kung kanina, Lex, tinignan mo kanina, no? Nakita mo yung itsura ng dalawang mga tokmol na yun. Mukhang gumagamit ng droga. Ewan ko kung bakit hindi pa natutupan. Parang may lakas loob yun Kaya hindi basta gagawa. Nakikita mo, mukhang mga Isus Mariosep kayo. Hoy, magbago na kayo. Napanaginipan ko eh. Nako. Alam mo kapag naganaginip ako, ganyan talaga. Hala ka. Sige ho kayo. Kung hindi mo magbago, magiging totoo yung panaginip po ni Ben. Dito naman tayo sa ating pong akto. Problema sa traffic talaga ho, dyan ho sa Sangandaan, sa lungsod po ng Quezon. Dulot na ito ng mga pasaway na ilan po natin mga jeepney drivers. Kanya-kanya daw ho kasing pag-counterflow sa gitna mismo ng kalsada. Panurin natin. Sa kaba ng Sangandaan Road sa Quezon City, naaktuhan ng kilos pronto ang mga pasaway na jeepney drivers. Ang kanilang estilo ng pag-counterflow hindi nakawala sa kamera ng kilos pronto. Singit dito, singit doon. Ang mga pasaway na tsuper talaga namang walang pakialam sa mga kasabay nilang mga motorista na nagtitiis pumila kahit traffic sa kalsada. Ang ilan sa kanila, sinako pa ang ikatlong linya ng kalsada. Ang isang jeep na ito na may plakang TXN 429, pasimuno sa pag-counterflow. Habang ang may plakang TWT 265, gumaya pa sa kalokohan ng kapwa niya pasaway. Hindi pa nakontento, nagsakay pa ng pasahero. Pero wala nang mas kakapal pa ang mukha sa tsuper ng jeep na ito. Tigas mukha at pinanindigan ang pag-counterflow niya. Plakado, PXC 929. At nang makakuha ng tiyempo ang kolokoy, mabilis niyang isiningit ang kanyang jeep. Palawagan ng kilos pronto sa mga otoridad sa lugar niyan. Wala ba kayong pakialam at malamyang inyong kapangyarihan? Kaya ganyan kagarapal ang mga jeepney driver niyo dyan? O baka naman alam na ninyo yan? Kilos pronto, aksyonan nyo yan! Siguro Ben, bago natin makapanayam ho ang ating pong General Manager ng MMDA, siguro pwede sigurong pangaralan ng ilang po mga operators ng mga jeepney drivers, yung kanila ho mga tsuper, na sabihin na kapag meron kayong ginawang pag-counterflow, talagang may kalalagyan kayo. Kaya nasa linya ngayon si General Manager ng MMDA, walang iba kundi si GM Team Orbos. GM, good evening ho. Si Alex Santos po, kasama ko si Ben Tulfo, live tayo sa UNTV ho. Ay, magandang gabi po, Alex, Mr. Tulfo. Ben, thank you. GM, anong pwede ho natin magawa ho dito? Dito po sa may Sangandaan po, talaga naman talamak ko yung counterflow ho ng mga jeepney drivers po dyan. Anong pwede ho natin gawin dyan? Alam niyo po, yung pinakita nyo, definitely, I can use it already as a no-contact apprehension. Unang-una ho, pati nga ho yung may smoke belching pa doon. Yung jeep doon kanina, smoke belching. Tapos lahat po yan are violation. Kung okay lang po sa inyo, mahingi ko po yung inyong kopya ng video footage, and if anyone of you can testify, yes, contact ko namin yan. Ang ano lang una, saan po banda ito, sir? Saan po banda ito? Sa Sangandaan po, sa mga Sangandaan area ho, sa QC. Sa QC? Opo. Magpapapunta rin po ako ng tao dyan. Siguro itong week na to. Patay. Pasensya ko kayo, hindi ko po alam kasing Sangandaan kaya hindi ko po I cannot really. Pero magpapapunta po ako dyan ng tao kasi mukhang talamak, nagsasakay pa sa sa gitna ho. kabilang lane na ho
Karera talagang ginagawa ho GM at kung isa ay nakita nilang nag-counterflow, sumusunod yung iba ho. Parang alam nila na wala naman nagbabantay sa atin dito kaya gagawin natin to. Ano po, but just to give them an understanding of how itong no contact is done, gawin na ho natin, sampulan na ho natin lahat ng mga to. Yan. So pwede pala ho yun Grabe. Pwede pala ho yun na hindi magagaling ho sa inyong mga CCTV, kundi pwede rin po sa mga concerned citizens tulad po ng Kilos Pronto. Pwede namin ibigay sa inyo, sir. Opo, pwede ho yan. Kasi ito na ho, they will have to contest it kung titikitan Yes. natin sila. Pero kitang-kita naman ho natin. And then kung ang mahirap lang naman ho dyan sa no contact, lalo na sa mga private citizens, yung papayag ba sila na magbigay ng testimony. Pero sa inyo naman ho, tingin ko wala naman ho problema. Di subukan na ho natin to and then let them contest it kasi kitang-kita naman ho talaga na violate nila. Yung po kasing no contact, talaga namang aminado ho na hindi kakayanin ng gobyerno talaga na makover lahat ng lugar. So, tapos tulad doon yan, hindi ko po alam kung may mga enforcers tayo dyan. And sometimes remit sila over open the lot, di ba? Lalo na yung mga hindi na ho natin nakikita ng lugar. So, kung tumutulong po yung private citizens, and we would much appreciate po ito. So it can be a deterrent rin po, sir, no? Kapag ito po, tulad po ng mga taong na nasa kalye, kumuha ng video para maipadala ho dyan sa MMDA. Sir, thank you so much po, ha? At sana po maging babala na rin po ito sa ilan po natin mga motorista. Thank you, sir. Thank you po. Salamat po. Salamat. Sir. Si GM Team Orbos po yan ng MMDA. Alright. Okay. Ayan na, oras na, sala ng mga balita. Para sa issue natin ngayon, itong tanong, dapat bang ipatupad sa buong bansa, Lex, ang pagpaparusa sa mga chismoso at chismosa? Alam mo, Ben? Marami tayo niyan. Sige na. Ito, si Emmy Tonino. Sabi niya, good day, Mr. Ben at Alex. Much better na ipatupad ang batas na yan para limit na ang pakipag-usap ng mga tao at hindi nakakasira ng reputasyon ng bawat tao. Thanks. Ayan, nakita ko, sa Japan pa nang galing yan. Ayun, Ano yan? Si Angelique Guevara. Ayun, sir. London. Ito, para sa mga chismosa at kalalagyan. By the way, good morning, greetings from London. Hello, London. Ito si Demson Naive. Sabi niya, tama yan, idol. Ipatupad na yan sa buong bansa para mabigyan ng leksyon ng mga taong makakati at mahabandila. Ginagawang pastime ang buhay ng iba. Kundi ako nagkakamali, may batas na dyan sa paninira ng kapwa. O yun, slander at oral defamation. Yes, Christine Gamiao. Dapat lang pong ipatupad yung mga maramabawa sa mga nagkalat na tambay sa bawat tindahan na kaaga-aga ay walang ginagawa kundi pag-uusapan ang buhay ng bawat makita nilang tao. Ang dami pong ganyan. Dito sa amin, business nila ang pagchichismis. Yun. Ay, napo talaga. Sige, hayaan na ho natin ang ating po mga mambabatas para gawin po yan. Okay, sa amin pong pagbabalik. Patay ang isang lalaki matapos tagain at paluin pa sa ulo. Away na ito sa lupa ang punot dulo. Alamin sa Kilos Pronto Prime Desk. Nandahil sa naudlot na pag-ibig, driver na sweet lover naging bitter. Facebook account ng kanyang ex-girlfriend, binaboy! Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto mga ka-KP. Dito tayo, kasama natin ngayon po sa ating studio si alias Luz Biminda. Tago natin ang kanya pong pagkatao, kanya pong pangalan. Dahil po lumapit po sa atin ang ginang ito para ireklamo ang pag-hack daw ho ng kanya pong Facebook account. Puro kabastusan daw kaya at kababuyan ang mga statement na nakapost po sa kanya pong Facebook status. Hindi po niya ginagawa ho yan. Nagsimula ang pagpo-post sa mga foul words sa kanyang Facebook account noong August 2016 nang maibenta niya ang kanyang tablet sa kanyang ex-boyfriend. Nakilala ho niyang si Luis Cambiado, 59 years old, isa putong tsuper, abay nalimutan niyang i-log out yung kanya pong account sa naturang gadget. At ayon kay Luz Biminda, nagalit daw kasi sa kanya si Luis nang makipaghiwalay siya sa kelot. Nako, Luz Biminda, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi po. Okay. Ano yung mga paninirang puri doon sa Facebook na pinopost nung dati mong boyfriend? Nakalagay po doon na pokpok daw po ako. Naku.
Tapos nagtatrabaho ako, prostitute institute po ang nakalagay doon. Tapos aliwan po ako ng kung sino-sinong mga lalaki. Oo. Ito yung account mo na nakalimutan mo i-log out, no? Opo. Pero hindi mo na ma-access ngayon na Luz Biminda. Hindi itong, na po. So, ibig sabihin, napalitan niya ang password nito. So, siya nang may control ng Facebook account mo. Opo, Parang ganun opo. na nangyari, no? Okay. Bakit nga ba kayo? Pasensya sa pagtatanong ko kung bakit kayo naghiwalay. Ano ba pinag-ugatan ng hiwalay niyo? At ganun ka grabe ang galit niya sa'yo? May nagsabi po kasi sa akin na hiwalayan mo na yung matandang yan kasi yung hindi maganda ugali niyan. Yung mga nagiging babae niya, mga kinukwento niya ng kung kani-kanino. Ako, chismoso pala to. Oo. 59 years old na. Ilang taon ba kayong nagsama nito? Wala pa pong 1 year. Hindi naman po kami nagsama talaga. Nagpupunta Boyfriend, girlfriend lang po. talaga ang inyong status. Opo. Tapos, ilang buwan na ba niya ginagawa itong paninira sa'yo sa Facebook? Pamula po ng August po hanggang ngayon po. Okay, siguro ang maitutulong ng Kilos Pronto ay idudulugo natin ito sa PNP Anti-Cybercrime Group. Dahil mayroon hong division po dyan ng departamento ng PNP para siguro pwedeng kasuhan itong dati mong boyfriend. At the same time, pwede rin po siguro nating sabihan na yung pong account po ni Luz Biminda, dahil hindi ho ninyo alam kung anong tunay na pangalan ho niya, siguro, kung meron mahong naninirang puri ho sa kanya, huwag yun ang paniwalaan po yun. Talagang sinisiraan lang ho siya nitong si Luis Cambiado. Okay, nasa linya na ba, Director? Nasa linya ho si Police Superintendent J. Guillermo. Siya po ang hepe ng Public Information Office po ng PNP Campo Crame. Colonel J, good evening po. Si Alex Santos po. Kasama ko po si Ben Tulfo. Sa Kilos Pronto po to. Live po tayo sa UNTV, sir. Opo, magandang gabi po sa inyong tagapakinig. Opo. Nandito po si alias Luz Biminda. Tumihingi po ng tulong po dito sa pamamagitan po naming programa. Ito pong paggamit po ng kanyang pong Facebook, ng kanyang pong dati pong boyfriend, parang na-control na ho yung boyfriend, yung kanya pong account. At marami dong paninirang puri ang ipinopost na ho. Ano pwede ho natin matutulong dito, Colonel? So kung ganun po siguro malamang yung suspect alam niya yung password. Opo. Kaya na-control niya yung Facebook ng biktima. Oo, ganun na nangyari ho, sir. Opo. So kung pag ganyan po yung yung pangyayari, pwede po natin siyang kasuhan ng hacking. And kung naninira po siya nung pagkatao ng babae, pwede rin pong violation niya ng 9262, yung Violence Against Women and Children. Oo. Pursuant to 10175 o yung Cybercrime Prevention Act po. Oo. Ano ito, sir? Wala nang, hindi na ho natin bibigyan ng warning. Ito pong suspect na ito, talagang kasuhan na kagad. Ganun ba ho ang inyo pong payo, sir? Opo, kasi kung sigurado yung biktima na yun lalaki lang nakakaalam nung account niya. At siyempre, kung sasabihin sa atin ng victim na ibinigay niya yung password or yung security question, alam nung lalaki, ay talagang pwede natin siyang kasuhan directly. Okay. Pwede rin po ba natin matulungan, sir, na pwedeng kausapin po ang Facebook Philippines para ho mabura na ho at matanggal na ho yung kanyang account para hindi na magamit sa anumang kasamaan? Kung mabubura po kasi, papatanggal natin siya ngayon, mawawalan po tayo ng ebidensya laban dun sa suspect. So we'll have to, muna po, paantayin muna natin para makita po as evidence po yun po, sir, no? Yes. So ang pinaka-the best po niyan, pumunta po siya sa opisina namin para maimbestigahan natin, makakuha kami ng ebidensya online para matulungan po natin yung biktima. Oo, at meron po karagdagan pong reklamo. Ano ang sinasabi? Pakinggan ho natin, Colonel, Luz Biminda, ano yung pananakot daw sa'yo? Pakikwento kay Colonel. At saka po, naggumawa po ako ng ibang account para po ma-chat ko yung gumagamit na yon. Tapos, sinat ko po siya. Pinagbantaan niya po ako. Bobo daw po ako. Sabi niya, pag-uwi mo, aabangan kita. Hindi mo kilala ang kaaway mo, maglagay ka na ng makapal na karton sa likod mo. Sabi po. Ayun. So sige, sir. Ang the best thing to do dito, sir, ay tutulungan ho namin at sasamahan ho namin papunta ho dyan sa inyong pong tanggapan, sir. Colonel,
Opo, wag po siya mag-alala kasi kung babae naman po yung biktima, meron po din po tayong babae mag-iimbestiga para sa matulungan yung biktima po. Okay. With that, Colonel, thank you so much po sa inyong oras dito po sa Kilos Pronto. Opo, Maraming salamat po. magandang gabi po sa inyo lahat. Ayun, at Luz Wiminda, nandyan ang PNP, tutulungan ka at the same time ng Kilos Pronto. Okay. Meron ka bang mensahe doon kay Luis? Sige, sabihin mo kay Luis. Habang may panahon pa, baka magbagong isip niya. Sige, sabihin mo. Bakit po kaya naglalagay ng mga post na hindi magaganda? Lahat po ng mga relatives ko, mga kamag-anak, mga kaibigan ko, nagagalit na sa akin. Hindi po maniwala bakit ako nagpo-post ng mga masasamang salita. Okay. Ano po? So, hoy, ako naman, ito ganito. Sige, Ben. Luis, makinig ka! Luis Cambiado! Hindi ko maintindihan kay isa kang tunay na lalaki. Ang iyong alam ay babae lamang at pagkatang gurang-gurang muna. Hindi ka pa nahihiya. Lolo ka na, 59, 60 ka na. Malapit ka na matigok. Tarantado ka pa rin. O, tigilan mo na yan. Okay ba sa iyo? Ayos, oo. Ha? Okay na. Kasi malapit ka na. Tutugisin ka ng cybercrime PNP. Naku, walang kalusot yan. Sige, thank you, Luz Wiminda. At asahan mong may action dito ang ating pong PNP. Salamat po. Okay. Dito naman tayo sa probinsya ng Rizal. Isang lalaki po ang namatay matapos tagain at paluin pa sa ulo habang nagtatanim lamang po sa kanyang pong sakahan. Ang mga suspect, kaagaw daw ho niya sa lupang sinasaka rin po niya. Para sa buong detalye, alamin sa Kilos Pronto. Ito po yung Crime Desk. Hindi ko alam ba't ganun ang ginawa sa kanya. Wala naman siyang kaaway dito. Pinagtulong-tulungan yung papa ko. Abot langit ang hinagpis ni Maricel Reblora, 40 anyos, isang canteen helper sa Quezon City, na makarating sa kanyang isang masamang balita tungkol sa sinapit ng kanyang ama. Ika-15 ng Disyembre noong nakarang taon, natagpuan ang malamig at nakahandusay na bangkay ng 58 anyos sa si Rodrigo Reblora sa kanyang bukirin sa Sitio 5 Barangay Pinugay sa Maras, lalawigan ng Rizal. Nagtamo ng mga taga sa muka at mapaminsalang palo sa kanyang pisngi ang matanda na naging sanhi ng agaran niyang kamatayan. Sa sirkuang investigasyon ng Baras PNP, lumalabas na away lupa ang pinag-ugatan ng naturang insidente. Base ito sa naging pahayag ng pangunahing testigo sa pamamaslang na tinago namin sa pangalang Romy. Armado po sila ng itak, baril. Ngayon po, ang kinakatuwiran niya sa akin, yung Joseph, tapos yung GR, na yung taniman daw na tinabasa namin, sa kanila, tinaniman nila ng tanim na kamuting kahoy. Matagal na po akong tao dyan, pero wala po kang malinaw na binigay sa akin yung may-ari na bilang kasulatan na ako caretaker. Ang binigay lang niya sa akin na magtanim ka hanggang gusto mo pero wala ka sweldo. Pumasok po ako ng 2009 hanggang po ngayon. Kaya sa madaling sabi, abot na po ako ng 7 taon. Dagdag pa ni Romy, niyaya niya lamang si Rodrigo sa pagtatanim sa lupang kanyang sinasaka. At ang mga suspect, basta-basta na lamang daw dumating at tahasang inaangkin ang naturang lupa. Positibo niyang kinilala ang mga salari na sina Joseph Sales, 30 anyos, JR Sales, 24 anyos, magkapatid, at isa pang suspect na si alias Jimboy. Ayon sa hepe ng Baras PNP na si Police Chief Inspector Christopher Kabugwang, itinawag sa kanilang tanggapan na naturang insidente ng mga kawani ng Barangay Pinugay dahilan upang mabilis nilang masukol ang magkapatid na Sales. Samantalang malaya pa rin hanggang sa ngayon si alias Jimboy. Regarding ito sa isang hacking incident sa Barangay Pinugay, wherein yung mga involved, allegedly mga caretaker, so nag-aanuhan sila sa lupa. Then yun, nahantong sa pagtatagaan. So nahuli naman natin yung mga suspects dito. Yung dalawa, tapos may mga at-large. So yung at-large, natin sa follow-up investigation na ma-identify sila kung sino mga yun para maisama natin doon sa kaso.
Nang araw na idinokumento ng Kilos Pronto Crime Desk ang kasong ito, sinamahan namin sina Maricel Reblora, anak ng biktima, at si Romy, testigo sa pamamaslang, upang formal na isampa sa piskalya ang kaso laban sa dalawang sospek na kasalukuyang nakakulong. At matapos ay sirgawang inquest proceedings sa magkapatid, naharap sila sa kasong homicide. Eksklusibong nakapanayam ng Kilos Pronto Crime Desk ang isa sa mga sospek na si Joseph Sales. Marinyang pinabulaanan ang krimen. Ayon pa sa kanya, sina Rodrigo at Romy pa raw mismo ang sumugod sa kanila. Nagtatanim po kami kamunting kahoy. Ngayon po sir, pinagpuntang kami ng sa amin na yan, yung matanda. Sa kanyang namatay na yan. Sinugod po kami. Ngayon po, ito po yung kapatid ko, nandun din po sa kanyang gymboy na yan kasi tatlo lang po kami nandoon. Ito po, tinagak sa amin. Hindi ko po alam sir kung patay na po, hindi po namin po alam kasi alam po namin po hindi namin alam kung anong nangyari na po kasi nagtakbo na nga po kami. Sa namatayan po, pasensya na po kayo kasi magkasalaman ako, hindi ako gumawa ng krimen sa asawa niya po. Hindi po ako gumawa ng krimen. Ngunit ang mga pahayag ni Tony Joseph, pinabulaanan ng mga ebidensyang nakalap. Natagpuan kasi sa loob ng bakuran ni Romy ang bangkay ni Rodrigo. Bagay na makapagsabing ang mga sospek ang sumugod at hindi sina Rodrigo. Hanggang po sa loob ng bakuran sa bahay. Namatay yung kasama ko mismo sa loob ng bakuran ko, sa kubo-kubo. Kahit ang soko, nandun din ang finding. Sa nangyaring ito kay Rodrigo, puno ng kalungkutan ang buong pamilya Reblora. Kaya hangad ngayon ni Maricel at ng kanyang pamilya ang hustisyang nararapat sa pagkapatay sa kanilang ama. Gusto ko sana si Papa mapalibing na lang ng maayos. At saka pagbayaran nila yung mga kasalanan ng mga suspect, gusto ko makulong sila. Kaya sasampahan ko na lang sila ng kaso. Hindi ko matatanggap ang nangyari kay Papa. Pinatay nila ng gano'n na lang. Nag-iisa ko na lang magulang yun. Okay, Lex, balikan natin yung komento ng mga ka-KP tungkol sa sala ng balitang tanong. Dapat bang ipatupad din ito sa buong bansa? Yung sinasabing kong ito ay chismis. Yun, anti-chismis. Sus, anti-chismis. Okay, si Rolly Handog, sabi niyan, okay yan sir, marami ngayon ang nakikialam sa buhay na may buhay. Tapos, pag pinunan mo, sila pa yung galit. Anak ng tipaklong. Oh, yun. Si Bobby Manzano. Oo naman po, marami pong ganyan sa barangay namin, lalo na kapitbahay namin. Energizer na yata ang kalang pakikipagsitsitan na sa amin. Yun. Si Renato Tabilisma. Opo, para walang masayang na oras at sa halip, maituon sa mga bagay na may kabuluhan ang bawat paglipas ng araw. Yun. Okay, si Marife Basilides. Sana po mabawasan ang mga chismosa. Ang aga-aga di pa naghihilamos, hindi pa nagsisipilyo, hindi mabaho pang hininga, chismis ng inaatupag. Kaya yung kausap niya, gano'n, no? Okay, samantala, para sa mga gusto mong magsumbong at magreklamo po sa Kilos Pronto, wala po kaming pinipiling oras, 24/7 po bukas po aming pong Facebook account. Bumisita lamang po sa www.facebook.com/kilospronto at mag-iwan po ng inyong pong mensahe. Huwag pong kalimutan ang inyong pong contact number, tatawagan po kayo ng aming pong KPT. Susunod sa Kilos Pronto, ako na pala. Grupo ng mga kababaihan sa Balanga Bataan, tulong-tulong para mayroong pagkakitaan ang mga nanay sa kanilang samahan. Ito naman, van na kapalmuks na nag-counterflow na tiyempohan ng pulis. Yun, huli ka. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Ito, Ben, walang otoridad na nanguhuli sa mga pasaway na jeepney driver na mahilig pong mag-counterflow. Itong bidyong nagte-trending ngayon po sa Facebook, iba naman po eksena nito. Panoorin natin, Sa ipinost po na video ng isang netizen sa kanyang pong social media account na umabot na sa kalahating milyong views, abay makikita po itong mabagal na daloy na traffic sa lugar sa Fernando La Union City Diversion. Sa pulang van na ito na nag-counterflow, naku,
Ang hindi alam ng tsuper ng van, meron palang police mobile po dun sa katabi ko niya. Binusinahan ng pulis ang van at ang van mismo lang tatakas pa sana. Ayun, binabaan po siya ng hepe ng pulis. At sabi nung kumukuha ng video, ayan, sikat ka na ngayon. Ayun. O, tinan mo, sisibat sana pero sabi ng mamang pulis, hindi ka pwede. Huli ka. May violation ka, bata. Ayun. KMG pa, yung na... Yeah. Ang dami talagang mga kaengkoy sa lansangan, Lex. Dito naman tayo, Lex. Nagsimula lang sa konting bilang at simpleng pagkakaibigan hanggang sa dumami at naging isang samahan. Puso at diskarte lang daw ang kanilang puhunan. May instant income na. Nakakatulong pa sa kapwa. Kanilang kwento, eto, panoorin. Linggo-linggo abala ang grupong ito ng mga nanay sa pag-impake ng mga laruan at mga damit. Kada gamit, bago man o segunda mano, o di kaya'y mga homemade dish, pwede raw kasing pagkakitaan. Isang picture lamang sa bawat produkto, sabay post agad sa kanilang website, abay, may kita. Ang mga ordered product, sila mismo maghahatid sa customer sa pamagitan ng meetups. Sila ang grupong binansagang Mommy and Baby Pre-Loved ng Balanga, Bataan. Kapag hindi na ginagamit ng anak namin, maibebenta namin. Tapos, nakatulong din siya sa mga mami kasi nga, sa halip na nakatambay, sa halip na walang napursige sila na magluto ng merienda, nagluto ng kung ano-ano, hanggang sa pati yung mga asawa namin natuwa na ano ba tong group na to, bakit nagkakaroon ng income yung asawa ko na habang hawak namin yung mga bata, nakikipag-meet up kami sa plaza. Pero ang gimmick na ito ng mga mommy, hindi lang nakatutulong sa kanilang pangkabuhayan dahil ang sobra sa kanilang kikitain sa lapi, mapupunta sa mga batang kapuspalan, mga biktima ng karahasan at may mga karamdaman. Sa katunayan, isa sa mga natulungan ng grupo ang 2 taong gulang na si Aya. Naipalabas noon ng Kilos Pronto Crime Desk ang kaso ng pang-aabuso sa paslit. Nang mapanood ito ng Mommy and Baby Pre-Loved, nagbigay sila ng mga laruan at damit pangregalo kay Aya. Blessed pa rin pala kami kahit ganito. Minsan feeling namin parang ang hirap, pero kung titignan mo pala yung nasa paligid mo, mas blessed pa kami. So, ngayon kahit paano, mas kami yung meron, nakakapagbigay kami. Tapos yung saya, iba talaga. Nagsagawa rin sila ng mga feeding program. Lain kasi ng grupo na magpasaya ng mga bata. Kaya't kahit hindi Pasko, namimigay po sila ng aginaldo. Dito sa Pre-Love, madami kang matututunan. Hindi lang yung pagtitinda, yung relationship mo sa anak mo, relationship mo sa ibang tao. Nagkaroon ako ng maraming kaibigan. Ika nga nila, mother knows best. Kaya ang pangangailangan ng bawat mata, ramdam ng isang ina, ang pagkakawang-gawang ito ng mga Wonder Mommy ng Balanga, Bataan, alay namin taas noong pagpupugay. Eto, Lex! Okay, sala ng balita. Ang tanong, dapat bang ipatupad to sa bansa? Itong ano bang dapat ipatupad na yun? Di ba yung chismis na yun? Hindi na pa pwedeng mga chismoso, chismosa! Aha, okay, Melanie, Kawili, agree po ako dyan kasi kadalasan marami ang nasisira ang buhay dahil lang sa chismis na yan. Ha? Si Evelyn Santos, dapat lang po kasi lason niya mga chismosa na yan sa buhay. Nabiktima niyan yung hipag ko. Naku, may ano siya, no? May pinaguhugutan si Evelyn. Si Sora Casio. Dapat po dahil lang iba sumusobrang sa kadaldalan kahit di na dapat silitain, di kinakalat pa. Oo naman, kawawa yung mga biktima ho niyan talaga. Susunod sa Kilos Pronto, Benatilio, hirap na hirap sa pagkapit papuntang eskwelahan. Ang trip ang kanyang kalokohan, panoorin sa aming pagbabalik. Oy, scoring. Ayos.
Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. O ito, para sa mga kengkoy kolokoy sa kalsada na walang inatupag kundi magpasaway. Tulad nitong susunod na video, huwag ho ninyong pamarisan. Panoorin po natin. May tatalo pa kaya sa estudyanteng nais pa naming nakasabit? Dinaig ang mga martir sa pag-ibig pagdating sa pagkapit. Kahit hirap na, nagtitis pang pilit, makarating lamang sa eskwelahan, talagang siya'y mag-hold on lang. Bawal ang pasmado dahil kapag kamay ay tumulas at tuluyang nakabitaw, siguradong ang kanyang abutin, trouble. Sa mahaba-habang trip nila, tsuper at mga kasama niya, dead malamang sa paghihirap niya. Hoy, hoy, hoy mga kengkoy, kolokoy! Mahabag naman kayo sa kasama nyo. Pasakayin nyo na lamang sa iba kaysa pinagsisiksikan niya ang sarili niya sa tricycle na hindi naman siya kasya. Larga! Huwag nyo nang antayin ang disgrasya! Baka yung bayad ng bata ng kalahati lang. Kaya pinasakay siya. Kalahating bayad mo, halika. Pero delikado yun. Pero Alex, gusto nating sabihin, hindi namin pinagtatawanan. Pinakikita lang namin hubot-hubad na katotohanan na medyo nakakatawa and make it a little light. Not when, hindi naman doon sa mga bata. No? Bagkos pinakikita namin, sana naman kung nakikita namang magulang, eh mag-isip na kayo. Ganito ba yung pagsabihan? Pagsabihan. Okay. O anak, mag-iingat ka. Oo, delikado yan. Okay, bago tayo magtapos, huling sala ng balita sa isyong dapat pang ipatupad sa buong bansa ang pagpaparusa sa mga chismoso at chismosa. Si Jason Belen, dapat lang kasi dyan nagsisimula ang away. Si Jose Bejada Benito, dapat lang na mabigyan ng parusa mga ganyang ugali. Sana po mabigyan ng batas ni Pangulong Duterte ang ganitong gawain sa gano'n maiiwasan ng pambabastos. Si Jerlyn Galot Baichong, dapat lang para ang mga chismosa ay matakot na. Nagkalat yan sa lansangan na parang mga adik. Noel Atalio, sang-ayon po ako pag ipinatupad ng bansa yung batas na yan, yung sa mga yan ay sa buong bansa ito. Okay. Kasi Ben, sa ngayon kasi yung slander at yung oral defamation na bataso natin, medyo maliit po yung maliit po yung penalty. Pero mo 200 pesos. Marami ka nang siniraan, 200 pesos lang inyong gagastusin. Pero ang daming buhay yung sinira ho ninyo. Dapat taasan at matindihong parusa, dapat nga kulong ng hanggang habang buhay ang kulong sa mga chismoso. Yun. Ito, kapapasok lamang pong balita, ito mukhang tuwang-tuwa na ho si Lolo't Lola. Ngiti nga ho, Lolo't Lola. Ayun. Dahil po si President Duterte po ay inaprubahan na ho yung 1,000 peso increase po sa inyo pong pensyon sa Social Security System sa SSS. Ito po yung sinabi ho kanina ng tagapagsalita ho ng ating Pangulo na si Secretary Ernesto Abella. Ayun. Bukas siguro. Magiging pa ba tayo ng opinion niya? Hindi na siguro. Ayos na yan. Ayos na yan. Yan ang isang oras ng mabilisan pag-aksyon sa inyong mga reklamo at sumbong. Ako si Ben Tulfo. Ako naman po si Alex Santos. Hanggang bukas po mga ka-KP, sama-sama po nating tiktikan at subaybayan ang bawat isyong kailangan po nating imbestigahan. Dahil higit sa sumbungan na imbestigahan at balitaan, dapat kilos pronto!